the string you're touching the sky, feet in the clouds, we're in outer space. Back to the ground, no time to waste. Give it a minute, come on, let's get it. Wanna get lifted, here we go. Jump in, jump out, time to move, let's bounce. Jump in, jump out, time to move, let's bounce. Give it a minute, come on, let's get it. Wanna get lifted, here we go. Jump in, jump out, time to move, let's bounce. Jump in, jump out, time to move, let's bounce. Jump out, time to move, let's bounce. Bounce. Jump in, jump out, time to move, let's bounce. One foot in front of the other we go. Left, right, up, down, we in control. Giving the most, give me more, more, more. House down, run it back. I'm turning up the heat. I know you coming wrong. You know I got the keys. Pay attention, pay attention. Direction. Watch this. I hit different. This is different kind of flex. Hello, hello everyone. Hello. Hello everyone. So, it's in the afternoon na, grabe. Parang kanina lang ako yung kaninang nanditong naging resource speaker. So now I am your moderator. Hello everyone. So my name is Shardane Edo Martinez. I'm here again and again and again. So yeah, today we are going to tackle now is the live webinar for what's new in Photoshop 2025. So I would like to start our introduction for the DaneSign Learning Hub. It's just a brief background on DaneSign Learning Hub. Founded in 2025, DaneSign Learning Hub is a proud
proudly Filipino-owned training center dedicated to making digital creativity accessible to all, whether you are professional or just starting out. We empower learners with the skill to master Adobe Photoshop, built by passionate creatives. Dane Sang believes that creativity is for everyone, no matter what your background is. So, hello everyone. So, my name is Shardane Eda Martinez, your moderator for today's session, What's New in Photoshop 2025. I am a digital designer as an Adobe community expert and an Adobe creative educator. Also an Adobe certified professional in visual design using Photoshop and a proud content collaborator with Creative Nation Academy. So I'm excited to introduce to you our guest speaker for today to guide us through the latest features and updates in Photoshop 2025, designed to spark your creativity and boost your workflow. But before we proceed into guest speaker introductory, I would like to walk you through our house rules and disclaimer. So here's our house rules. So this is a live webinar and will be recorded. So if ever you are not able to watch the live session, you can watch the team replay. Find a quiet space where you can sit up and listen. And if you have any questions for our speaker, kindly type them in the chat section. Strictly no commenting on foul and demeaning words. An e-certification will be sent to registered participants after completing the feedback form, which will be shared at the end of the webinar. In an emergency, seek shelter if an alarm sounds. For evacuation, follow routes to the meeting point during an earthquake, duck, cover, hold, and evacuate after the tremor. So here is our disclaimer. The disclaimer is the speaker shares personal insight for education purposes based on experience and industry tools. This does not reflect Adobe's official views. Use the information at your own discretion. So now, I would like to introduce to you our guest speaker for today. Our guest speaker is Mr. Roland Bañez. He is a co-founder of Creative Nation Academy, an Adobe community expert, a creative community leader, educator, innovator, designer, and an international book author. Today, he'll guide us through the exciting updates in Photoshop 2025 and how these new features are transforming the way we approach digital design. It's a privilege to learn alongside fellow creatives and educators as we explore what's possible with the latest in Adobe technology. So without further ado, let's give a warm welcome to Mr. Roland Bañez. Hello, sir. Hi, sir. Sir? Nakamute ka ata. Sorry. Busy no? Sorry. Tapusin ko lang to. Matatapos na. Kunti na lang. Just keeping it real. Alam nyo, tao tayo. Dito ako sa aking home studio. And sabi siguro ni Sir, panay English to eh. Makapag-comedy nga. Magandang hapon po sa inyo lahat at mapagpalang araw sa ating mga nanonood sa ngayong panahon na ito. Tagalog. Ay, wow. So, para sa ating mga nanonood, nakikita ko may mga comments na dito. Nandito na si Jean at yung ating mga kaninang nanood. Sana nanood din kayo ngayon, ha? So, mali pala. Hindi pala camera ko dito, nandun pala sa taas. Hindi pala sa camera eh. No? Yan po. Ayan. So, sobrang dami ng naka-flash sa harap. Dinalo ko sa titingin. Ganun talaga, alam niyo naman, keeping it real. Alam niyo naman, hindi tayo perfecto dito. At mas gusto natin yung totoong-totoo tayo dito. Okay, so yan. Maraming salamat, Dane, sa iyong mahabang introduction. Kaya parang gusto ko palaging pinapaliit na lang introduction ko. So, sorry naman. Ako nga yung easy ako na yun sa susunod. Ako ngayon dapat humingi ng pasensya kasi pinagod kita ang haba nung pinakilala mo. So ganito. Sige, mag-next tayo. Meron tayong konting preliminaries kung paano natin gagawin to. So, para po sa ating mga nanonood, hindi ko alam kung gaano karaming nanonood ngayon, pero kung kayo po ay nanonood ngayon at kahit na ito i-replay,
pakilagay po yung inyong pangalan, di ba? Pangalan, kung saan kayo nakalocate, cellphone number nyo. Ay, sorry. Digital privacy. So, lagay nyo lang, introduce yourself, tapos we'll try to provide some shout-outs in the process, di ba? Kasi gusto namin interactive tong session na to. And together with that, gusto naming malaman kung ano yung gusto nyong matutunan or baka mga bagay na pwede namin mas-suggest, di ba? Na makita namin po, baka pwede namin i-suggest to sa Adobe team, di ba? Parang wala pa palang feature na gano'n. So, yan. Ilagay nyo lang yan sa ating chat. At huwag kayong mahiya magtanong dito sa amin kasi mas gusto namin yung mahirap na tanong. Hindi po kami dito sadista or masokista. Dito gusto namin yung mahirap na tanong kasi papaliwanag po ako. Magpapaliwanag tayo sa barangay. So yung mga mahirap na questions kasi, yan ang magkakaroon tayo ng paraan para may matutunan tayo. So ako hindi naman ako super mega expert sa Photoshop. Kahit nga kausap ko na yung mismong product manager mismo ng Photoshop. Hindi rin nila alam lahat. So mga mortal lang din tayo lahat. Nakakasakit, nagmamahal. Ayun, may pinagdadaanan tayo. So maganda na mag-exchange tayo ng ideas. Pag meron tayong bagong nalaman o hindi natin alam, tanong nyo, walang problema yan. So marami tayong malalaman na ganyan mga bagay dito sa session na to. So masyado mabilis yung aking pagsasalita. Pagpasensyahan nyo na, hindi pa po ako nagkakape pero uminom lang ako ng tubig. Yes, kasama kong tubig dito. Yan. Okay, so forward tayo. Ang susunod naman natin gagawin ay yung ating agenda. So, ano bang gagawin natin dito sa session na to? At gaano ba katagal? Baka may magtatanong, gaano ba katagal tong session na to? I'll try to keep it simple to the point na aabot lang tayo ng mga bukas. Hindi, joke po. Hanggang hindi tapos na tayo ng mga 4:30 ba? Actually, bago pa mag 4:30 tapos na tayo. Kasi ang ibibigay ko naman sa inyo agad-agad is the practical demonstration kung paano siya gumagana at saan siya pipindutin para ma-access nyo yung mga features na bago sa Photoshop 2025, which is updated noong April. Kung di ako nagkakamali, parang mid-April yon yung nangyari to. So meron pang mga darating sa June, pero pinagbawalan ako. Hindi ko pwedeng sabihin yung iba. Kaya antayin na lang kayo. Okay, antayin na lang. Sige. So ganito, meron tayong items na nakikita nyo sa screen. Meron tayong improve selections, adjust color, lahat yan i-demonstrate ko sa inyo. Okay? Sige. So let's move on. Ipapakita ko muna yung aking next natin is kailangan nating ma-download yung beta version. O beta or beta or depende sa kung anong nationality nyo. Beta, or ano. Download nyo po yan. So pag nandun kayo sa Creative Cloud app ninyo, meron kayo makita dito sa gilid ng section ng beta apps. Diba? Pwede nyo pong i-install yan. Install nyo para makasabay kayo sa gagawin natin. At matutunan nyo siya agad. Diba? Isipin nyo, bagong-bago pa lang sa Photoshop, natutunan nyo na siya agad. Diba? So yan po. Next natin, pag na-install nyo na siya, magde-demo na tayo. So, ganun lang kabilis. Sige. So, I'm just going to share my screen. I will just have some permissions. Nakalagay yan. Alam ko naka-share na dyan yung aking screen. Yan. Oh, ang galing. Ang galing. Para tayong Kong TV tuloy. Ang galing. So, click natin to dito. Ito po yun, ulitin natin ha. Baka kayo po yung nagugulumihanan, naguguluhan sa buhay, parang hindi nyo alam kung anong gagamitin yung sabong panlaba. Madali lang po yan. Punta kayo dito. Napaka-random no? Click natin yung beta apps. Makita nyo sa gilid yan, di ba? Tapos ulitin natin ha, meron kayong makita dito install. So sa akin, naka-install na siya. So hindi ko na siya gagawin. Kasi na-install ko na nga. So pag mangyari dyan, pwede nyo na siyang i-open. Diba? So, halos lahat ng gagawin natin ngayon is mas maganda gawin nyo siya sa beta app. Kasi halos lahat po nito ay updated na. Sobrang updated yan. Okay? So, once na nabuksan na natin siya, ito na po yung ating Photoshop. Diba? So, nakita nyo, ito yung Photoshop natin. At mag-open lang po ko, ang una nating pag-uusapan ay yung tinatawag natin na improve selections. Para saan ba yung improve selections na yan? Before, ang hirap-hirap magano, di ba? Open ko na lang muna tong picture na to. So pag-click natin at open natin tong picture na to, ano mangyayari? Hindi magbukas, di ba?
Di ba? Sabi ko na, hindi magbukas eh. Sige, mag-open muna ako ng picture bago ko sabihin sa inyo kung ano mangyayari. Ayaw niya magbukas. Ayan na. Wait. Wait. Para tuloy ako naging meme. Pag-click ko niyan, tingnan nyo, naka-open tayo ng isang document dito. So, anong hirap ng pag-select before? Although, medyo mabilis na naman yung technology. Meron na tayong ginagamit ng artificial intelligence para ma-select na natin yung mga kailangan natin i-select. Pero ngayon, yung sa in-update nila, mas mabilis yung ating features na pwedeng ma-select. Okay? Ganito yung mangyayari. So, meron tayong naka-open dito. Automatically, anong una natin gagamitin? Gagamit tayo dito ng mga selection tools. Diba? Ito yung mga selection tools natin. Meron tayong marquee selection tool or rectangular marquee selection tool. Meron tayong selection brush tool at meron din tayong napakatalinong object selection tool. So, click natin yung object selection tool at dito natin ma-access yung pinakamatalino nilang version which is yung improved na selection. Ito po siya. Pag nakita nyo, meron tayo ditong nagagawa. Pag click natin sa kanya, sa button na to, para automatic siya magse-select, ang tawag dyan ay Object Finder. So pag click natin yan, tignan nyo, ikot-ikot siya dito, di ba? Pag ikot-ikot niya dyan, titignan niya lahat ng mga object na nandito. Di ba? Ang galing, no? Automatic niya dinidetect lahat yan. At, nakakatuwa dito, pag click natin ng Select People, nadedetect niya yung mga tao sa loob ng photo. Di ba? Ganun na siya katalino. At kung maraming tao yan, pwede natin makita dito, i-click natin siya. So nakita nyo, di ba? Lalabas dito lahat ng tao. Pag click natin to, lahat sila, pati lahat ng parameters na na-detect niya. Let's say, entire person ba siya? O gusto nyo, buhok lang ba nila? Lahat ba ng buhok nila? Di ba? Ang dali naman, sobrang dali na. O eyebrows, eyes. So pwedeng i-click natin to, kunwari, yung pinakatao lang dito, yung unang person dito. And then gusto natin yung sumunod sa kanya, which is nasa kabilang dulo. Pwede natin gawin yan. So nakita nyo, ang galing, ang bilis, ang galing. Ang bilis nung pagkaka-apply natin. Click natin. Kaso nga lang, medyo baka nakakapanibago dito. Dahil sa pag hinover nyo, kunwari, ginalaw nyo yung mouse nyo, automatic iniisip niya, baka isi-select mo yung tao. I-let go muna, ilagay mo sa canvas, tapos saka mo i-click yung apply. Tingnan nyo kung ano mangyari pag ginawa ko yan. Ano mangyari? Yan po ay magse-select na yung ating dalawang person na nilagay natin. Yan na, di ba? Ang galing, no? Ganun kabilis, di ba? And wala masyadong kahirap-hirap na select na natin siya. Pwede na kayong gumawa dito ng kung ano-ano mga bagay like levels and curves. Pwede nyo magamit yung ating generative fill. So technically, by using that, it will improve your selections at mapapabilis yung inyong mga ginagamit na specific part ng inyong image na gusto nyo i-select. Okay? So hindi lang yan. As you would see, pwede nyo yung makita yung specific na, let's say, ano bang gusto nyo? Eyes, eyebrow, teeth, facial hair. Nasiselect nyo dito. Kunyari, facial hair. Although walang facial hair si ate, so mali sinali ko. I-click ko dito. Ayan o, di ba? Kita nyo? Nagaling natin si ate. Yan, ang pagagawa nyo dyan. Lahat yan na-detect niya. Pati accessories. Ang galing, no? Yan. Sige. So, ang mangyari dyan is, pwede na kayo mag-select. Ang pwede nating sumunod na pag-aaralan dyan is, once na nakapag-select tayo, pwede rin naman nating i-reset yung pinaka-tool. So, anong sabihin ng sa reset na tool? Kasi, minsan, may mga ginagawa tayong mga specific na actions dito that it will let Photoshop be sticky. Ibig sabihin na sticky, siya ay every time na gagawin mo siya, yun yung nakaset sa kanya. So, pwede mo siyang i-reset. Actually, pwede nyo gawin yan. Click natin yan. Tapos, click natin itong pinaka gear icon. Tapos, meron ka makikita itong reset tool. So, mangyayari dyan, lahat ng customizations na ginawa mo, mawawala. Okay? So, actually, pwede mo naman i-save yan kung gusto mo i-save. Pero right now, para maging default siya, pwede mong gawin yon. Okay, so yan yon. So, pag chinek din natin yung settings natin, tingnan nyo, so, hindi lang po ito demonstration kung paano gumagana. I-explain ko rin sa inyo kung ano yung settings sa ilalim mismo ng Improve Selections. As you would see here, tingnan nyo, pwede nyo tanggalin yung Object Finder. And as you would see, kapag tinanggal nyo yung Object Finder, kahit mag-travel kayo sa buong photo, hindi siya magiging active. Makita nyo? At
Yung object finder na yan, nakita niyo yung pinaka-icon na para siyang yin-yang, or parang recyclable, nawawala siya. Which is that i-disable niyo yung technology. So, okay, pag ginawa natin yan, babalik ulit siya. Okay. And then, meron din tayong option na object subtract, kung gusto nyong enable yan, or find people details on canvas. Pero pag ginawa ko yan, tinanggal ko yan, at ako'y nag-select ng people, tingnan ko na mangyari. Yung actual people lang, wala siyang ibang mga settings na nasa baba. Click natin to. Meron siya, pero by default, pag tinanggal nyo yan, hindi niya hahanapin yung specific details doon sa pinaka-canvas na nakaselect kayo. Okay. So, meron din tayong object finder mode. Dahil ngayon ay ito ay naka-on, kaya siya naka-on, kailangan nating malaman kung para saan ba to. Napapansin nyo, pag meron changes na nangyari sa pinaka-object, meron tayong auto-refresh. Pero kung gusto nyong i-manual, pwede nyong gawin yung manual refresh. Pero mas matalino talaga by default is doing the auto-refresh. Pwede nyo rin baguhin yung kulay. Kung gusto nyo baguhin, let's say gusto nyo yellow, pwede natin gawin yan. Nakita nyo? Ang galing na. Ang galing. So, pwede natin gawin yan. I-customize natin. Even the opacity of the actual color, pwede nyo taasan. Pero depende yan sa inyong preference. Diba? Paano nyo gustong gamitin. And pati yung outline. So, kung for example, meron akong ginawang ganitong klase ng customization, ang mangyayari dyan is lahat ng gagawin ko going forward, ganito na magiging behavior niya. So right now, again, para natin i-reset yan, click natin to, tapos i-click natin yung gear icon at i-click natin yung reset. So ano mangyayari? Babalik siya sa dati. Nakita nyo? O yung dati ng kulay na magenta, yun yung lalabas ulit dito. Okay, so yan. I-explain ko na sa inyo kung paano gumagana yung improved selection sa loob ng bagong updated na April 2025 update of Photoshop. So, next natin would be this. I'm going to open another photo here on which I can use right now. Yata siya, ayaw mag-open ngayon ng aking mga pictures na nakalagay sa aking selection. Well, sige, open ko na lang siya. Pag-click ko niyan, i-open natin to. Again, yung una natin pinag-aralan would be improved selections. So right now, dahil meron na tayong improved selections, ang pwede natin magawa is pwede tayong mag-adjust ng color ng mas mabilis. So ngayon, nakita nyo, gumagana yung object finder natin at na-detect niya na meron palang ganitong klase ng items dito. So zoom in ko lang ng konti. As you would see, nakita nyo, napakatalino na yung Photoshop. Na-detect niya agad yung pinaka-tao, na-detect niya yung pinaka-parts. But ang pinaka-focus natin dito is yung nakikita nyo yung control toolbar dito, nakikita nyo yung toolbar na yan, it enables you to adjust the colors of the actual selections that you have. So, papakita ko sa inyo kung ano nangyayari dito. Click natin itong adjust colors, pero kung hindi nyo nakikita yung tooltip na yan, nandito siya sa sa window niyo. You go to window, tapos meron kayo makikita dito contextual taskbar. So, ano nagagawa ng contextual taskbar na yan? Siya yung laging tumutulong sa'yo kapag meron kang specific na mga functions na sineselect sa Photoshop. Diba? Okay. So, ang tanong natin, yung object adjust colors, para saan ba yan? Paano ba siya gumagana? How could? Diba? How could? Sige, ang tanong nyo, how could? Paano siya? Ganito po siya kasimple. Click natin yung adjust colors. At kapag ginawa natin yan, i-check niya lahat ng nandito. Ayan, hintay lang natin kasi naghahanap pa siya ng mga objects. Okay? Ayan, nakita niyo sa baba, doon sa ating contextual taskbar, kinuha niya yung mga colors na nandito. So for example, yung kanyang t-shirt o yung kanyang damit, pwede kong baguhin agad ng color niyan. Tingnan niyo mabuti. Gusto kong gawin na red. Diba? O kaya reddish, gawin natin siyang reddish. Dito yung red, diba? So yan. Tapos taasan natin yung saturation. Diba? Pwede natin gawin yan agad-agad. Yan ang kabilis. Diba? So usog ko pa ng konti yung red. Okay. Diba? And then yung lightness at yung kanyang para medyo maging dark siya ng konti. Diba? Ang bilis. Pwede nyo baguhin agad yung colors by just doing that.
Unlike before, medyo mahirap. Kailangan nyo pang aralin kung ano-anong techniques sa Photoshop. May mga recipes pa kayong kailangang pagdaanan. So, ngayon, by just using that feature sa loob ng contextual taskbar, which is adjust colors, pwede nyo gawin. Another workflow na pwede nyo gawin is ganito. Let's say, gusto nating baguhin yung ating background. Diba? Kunwari, nakita nyo, parang hindi tama tong background natin dito So, pwede nating baguhin yung background na yan. Okay. Ang tanong, paano natin babaguhin? Let's say, ito. I-click natin tong malapit na color dyan. At tingin nyo kung ano mangyayari. Pwede ko agad baguhin yung color ng background natin ng ganung kadali. Diba? Amazing. Amazing ba yun? Diba? Parang ang ano naman, hi, Jem. Nandito pala si Gemma. Tsaka si Jean. Hello. Yan. Nakita nyo, sobrang dali by just using adjust colors. And, actually, meron din naman siya dito sa loob ng properties. Tingnan nyo mabuti. You can also access that using the properties panel on which pareho lang din naman siya ng pwedeng magawa. I-drag ko lang to palabas. Diba? Tingnan nyo kung nangyari. Kapareho lang din siya ng ating adjust colors na contextual taskbar. And you would see that medyo mas marami siyang options na pwede nyong gamitin as you would see here. Mas marami siyang pwedeng gawin. Okay? Yan, tingnan nyo. Diba? Tapos pwede nyo baguhin yung mismong color range ng pinaka settings na ginamit nyo dito. Okay. So that is adjust colors. Pwede kayo mag-target ng specific color. You can also reset the prominent colors po. Ang tanong, paano ba tayo magre-reset ng prominent colors, diba? For example, nagalaw na natin itong mga colors na to. Paano natin siya i-reset? Andito po siya nagtatago. Diba? Click natin yan, tapos meron tayong refresh prominent colors. So click natin yan. At ano mangyayari? I-recalibrate niya. Kung nakita niya sa pinaka-screen mo, yun yung babaguhin niya at ilalabas siya dito sa atin. Yan o, reset niya lahat. Diba? Yun yung pwede niyo magawa. Medyo nanggugulo yung ating refresh. Mamaya na tayo, mag-manual refresh na lang muna tayo. Sige, magulo eh. So yan po. And again, you can access this using the properties panel na pinakita ko sa inyo para makita nyo yung mas advanced o mas maraming controls na pwede nyo magamit. So, click natin to, actually pwede nyo magamit to. Yan, diba? You can use this, the targeting of the colors itself. Pwede nyo magamit dito sa ating properties. Diba? Click and drag nyo lang. Tapos makikita nyo kung yung specific color na gusto nyo i-adjust. Okay. So, yan po. Pwede nyo magamit yung adjust colors para magkaroon kayo ng mas mabilis na workflow para i-modify nyo siya. So, next natin would be this. Pag-aralan natin would be yung remove background, which is, ang remove background ngayon, meron ng dalawang mode. Lagi natin ginagamit dito would be yung cloud. Meron tayong cloud version at meron tayong device by device. So, saan ba siya makikita? Anong advantage ng using the cloud versus using your device? So, ang tanong, kapag ikaw ay gumagamit ng device, just make sure na mabilis yung computer na ginagamit mo. Kung ikaw naman ay gagamit ng cloud, mas maganda kung mabilis yung internet connection mo. So, ganito po siya. Dito siya nakikita. If you go to Photoshop, kung ako nasa Mac po ako ngayon, but if you're on Windows, you go to Edit, then Preferences. Tapos makikita nyo dito yung, if you go to Image Processing, click natin yan. Nandito yung ating option. Teka, ibababa ko lang kasi nasa taas. Ayan. Ito siya, select subject and remove background. By default, nakalagay dito device. Ang option na yan, it's for quicker results. Pero if you're aiming for accuracy or details, you can use the cloud method para i-process yung inyong pagtatanggal ng background. Okay, so tingnan natin, subukan natin. Pag-click natin ng device, click natin yan. And kung tayo ay magtatanggal ng background dito, let's go and tanggalin muna natin yung ating, yan. I-click muna natin dyan para matanggal muna tayo sa adjust colors. Pag-click natin ng remove background, hindi nyo ko na mangyayari. Pag-click ko nyan, ang gagamitin nila ay sa device ko. Diba? Parang medyo may konting problema pa dito. Kita nyo, meron siyang gap na hindi nakita dito. Pero almost almost ang ganda ng pagkakagawa niya. Nakita nyo, di ba? So, click natin yan. And again, you can easily switch from one to another by doing so.
yung paggamit natin with the sets of the preferences. So, i-undo ko siya muna, and then let's do using what we call the cloud version ng ating preference. Click natin tong cloud, click natin yung OK, at kapag tayo ay magre-remove background, click natin yung remove background, tingnan nyo kung ano mangyayari. Magpa-process muna siya at pag-iisipan niya kung paano siya tatanggalin. Tingnan natin kung ano mangyayari. May time hindi siya ganun kabilis kasi nga kailangan i-process pa siya sa cloud. Pero what I could tell you right now is mas accurate yung pagkaka-remove niya ng background. Okay? Medyo mabagal nga lang talaga. Kasi nga, depende sa internet connection ninyo. I-zoom out mo natin. Minsan nag-hang din siya. Meron po siyang progress bar. Nakita niyo may progress bar tayo dito. Ayan. Tignan natin. So, nakita niyo naman kung gaano kalaki yung difference niya, di ba? So, I'm just going to cancel this first muna. At means may time talaga na nagka-crash ang Photoshop kasi nga, this one is still under development or in beta stage. Okay? Ayan. O, ayaw na, di ba? Ayaw. Tama lang yan, nangyayari talaga yan. Sige. I'm just going to quit Photoshop here. Kasi nangyayari talaga yan. It's typically normal. I'm just going to force quit yung aking Photoshop beta para i-open natin siya ng bago. Para let's jump in to another feature ng Photoshop which is yung actions. Yan. Tingnan nyo mabuti Before, meron ba sa inyo gumagamit ng actions dito? Meron ba sa inyo gumagamit ng actions dito? Raise your hand. Raise your, akala mo nag-zoom no? I-comment nyo lang kung kayo nanonood sa Zoom. Well, talaga? Hindi, nasa StreamYard po tayo. Sige, open natin tong Photoshop. Hintay lang natin. Yan, andun na pala sa background ko, nakabukas na. So, buksan natin yan. And let's open another file. Alam ko, let's just open the same one. Kanina, buksan natin. Kung hindi talaga siya mag-open, hintay lang po natin. Buksan ko lang yung aking folder para makita nyo kung saan yung ating gagawin. Ayan. Ayan na, open ko na. Uy! Photoshop. And then, let's go here. Yan. So, ang next natin pag-aralan is actions. So, open muna natin itong picture ni Kuya dito. Open natin yung picture ni Kuya dito, as you would see here. Meron tayong mga actions on which, kung kayo hindi ko magamit na actions, it enables you to record your specific commands para i-automate. Okay? So, before, ito yung actions panel. Kung hinahanap niyo siya, you go to window, tapos actions. Dito siya. Meron siyang keyboard shortcut na option F9, pero alam ko iba yan sa Windows. At kapag inopen ko siya, tingnan niyo kung ano mangyari. Meron tayong dalawang mode kasi dito Ito yung dating actions, which is the classic actions, on which pwede mong i-record yung specific na ginagawa mo. For example, ganito. Open ko muna yung actions, tapos gagawa ko dito ng bagong trabaho, sabi nga nila. Bagong work, let's say, remove background or post-processing, let's say, post-processing. Ito yung i-record ko. Click natin yung record. And then, anong nangyari dyan? Active na yan. Makita nyo, naka-record siya. What I can do right now is, let's say, gusto ko, susunod na mga gagawin ko dito is laging tinatanggal yung background. Pwede kong gawin yan. So, ang mangyari dito, I'm just going to select something and then i-remove ko yung background. For example, i-save ko tong, click ko tong remove background. Ano mangyari? Ayun sinesave niya dito. Nakita nyo? Meron siyang mismong parang record, nag-record keep siya. And then, for example, maglalagay ako dito ng levels, di ba? Punta tayo sa ating layers panel. Window, layers, ang hindi mapagkakatiwalaan na panel kasi layers. Maglalagay ako dito ng adjustment layer. Let's say, baguhin ko yung layer levels dito. Yan, nakita nyo? Make adjustment layer, tapos nag-levels tayo. Usog ko lang to ng konti. Ayan na. So, tapos kunyari, meron lang akong konting nilagay na settings. Diba? Kunyari, nag-adjust lang ako ng konti dito. Tapos, pinago ko yung aking
gitna. Diba? Medyo pinap na natin ng konti. Tapos naglagay tayo ng curves. Let's say, maglagay tayo dito ng curves. So, nakita nyo, lahat yan sinesave niya. Let's say, gagawa tayo, let's say, ng color balance o hue saturation. For example, gagawa tayo ng ganyan. Say, kunwari, baguhin natin yung color niya. So, nakita nyo, nagre-record silang lahat. And then, let's say, gusto ko i-export ko na to. File, export, tapos export as. And then, i-save ko siya sa aking desktop. So, ganyan paggamit ng actions. Pero, ang kagandahan yan is kapag ginamit nyo yung bagong actions, para kayong merong artificial intelligence na itatype mo lang kung ano yung pinaka-action, gagawin na niya agad. Okay? Let's say, ginawa ko yan, save ko na siya, di ba? Lagay ko na lang siya sa aking desktop. Just for the sake of doing the demonstration, export ko siya, ilagay ko sa desktop ko, click ko yan, save, and then, para makita nyo matapos na yung action. Ayan, so tapos na siya, di ba? Tapos na siya. So I'm just going to stop this at ano nangyari? Naka-record dito lahat ng ginawa kong post-processing. Okay. So yan yung pwede nyo magawa using the classic actions. I-revert ko lang siya para bumalik tayo sa una natin. By using the new actions, meron kayong papansin dito. Pag-click natin na actions dito versus the classic actions. Pag-click natin yan, tingin nyo kung ano mangyayari. It will analyze the image based from its appearance, tapos hahanapin nyo na lang dito yung specific na action. At meron pang preview. Nakita nyo? Ang bilis, may preview na agad. At kapag hindi, wala dito yung hinahanap nyo, let's say, kunyari, hanapin nyo dito, remove background. Ayan, nakita mo? Automatic, meron na siyang nandito. Remove blemishes. Diba? Nandito na sila lahat. Dari, increase dark portions. Or, sabi nga natin sa mga graphic designer, sabi natin sa mga as the graphic designers, diba, make it pop. Make it pop. O, di ba? Meron na dito, make subject pop. Nakita nyo, click natin itong make subject pop. Yan, nakita nyo, automated yan. Meron na siyang ginagawa dito. Paano natin malalaman yan? Tingnan nyo mabuti. Pag-click natin sa layers, ayan no, di ba? Meron na siyang ginawa para sa'yo. Di ba? Imagine, nag-pop na yan, no? Nag-pop na yan. Unlike before, nung ginawa natin nung una, wala siyang pop. Nakita mo? Di ba? Tapos i-redo natin ulit. Redo. Make subject pop. O, di ba? At nakita nyo, ang dami niyang ginawa. Naglagay siya ng layer mask, naglagay siya ng smart filters, and ang kagandahan nito, pwede mong pag-aralan kung paano gumagana yung mismong action by just investigating yung pinaka-recipe niya. Di ba? So, I hope gamitin nyo tong actions going forward kasi nakita nyo, para na siyang, isipin nyo, para siyang chat GPT for Photoshop. Ganun siya kagaling, di ba? Isipin natin, textile. Ito, hindi ko pa na-try ito, pero for the sake of the demonstration, papakita ko sa paano siya gumagana. Yan, textile. Create a new layer type. Kasi wala pala ako nilagay na type layer. Okay, sige. So, meron naman siya mga conditions. So, as you would see, kailangan nyo dito, meron kang kailangan text na nandyan. Okay. So, yan po. Yan ang actions. Yan ang bagong actions na pwede nyong gamitin sa loob ng Photoshop ngayon. Para mapabilis yung inyong trabaho. So, wag po yung buhay natin, trabaho ang mapabilisin natin yung buhay. Okay. So, next natin is that, for example, meron tayo ditong, meron pang action dito na generate background. Subukan nga natin kung meron generate background. Uy! Tignan nyo naman, meron dito, replace sky, meron generate custom background. Tignan natin itong generate custom background. Kaso nga lang, sabi, kailangan daw i-flatten natin. Subukan natin, i-flatten natin lahat to. Diba? So, click natin. Although, I will not recommend this, pero pwede natin yan i-rasterize natin. Rasterize natin layers. Sige, i-rasterize natin yan. Sige. I-rasterize na lang lahat yan. So, gawin natin yan. I-rasterize natin. Nagaling muna natin to. So, meron na tayo dyan, diba? So, pwede natin gawin. Let's create a new layer here. Tapos, ilagyan natin sa ilalim. Tapos, pwede tayong maglagay ng bagong background. Hindi mo, generate custom background. Pag-click natin yan, sabi dito, generate custom background requires a background layer. Create a background layer, flatten image. So, sabi niya, kailangan daw may. Tinuruan pa ako, di ba? Paano mo gumamit ng Photoshop? Yes! Okay, so, ganito mangyari. Go to layer. Tapos, ano sabi? Flatten. Ano sabi doon? Flatten ba? Ba't walang flatten? Ayun, flatten image. So, pag-click natin ng flatten image, discard hidden layers, okay.
Tapos subukan natin yung custom background. Click natin custom background. Tingnan nyo ano mangyayari. Ang galing. Gagamit siya ng meron siyang merong disclaimer dito ng generative AI kasi gagamit tayo ng generative AI on this. So ano mangyayari? Tingnan nyo kung ano mangyayari. May lalabas na sa akin na background na generative fill dito. Automatically. Let's say gawin natin anong background gusto nating ilagay? Let's say electronic dance party with disco lights. O, di ba? Isipin natin disco kuya. Subukan lang natin yan. Click natin itong generate. And as you would see, by just doing that sa loob ng actions, you can also access some of the functions na meron sa Firefly. And right now, just to segue on Firefly, it is now using Firefly Image 3 for your designs na kine-create nyo. So click natin to. Yan nakita nyo, di ba? Ang galing. Pwede tayong mamili dito ng mga background on this, as you would see. Pwede natin makita yun dyan. Di ba? Pag-create tayo ng background. Kasi nga, ang ginagamit dito is Firefly Image 3 model. You can choose actually, pwede kayo mag-choose ng model. Pakita ko sa inyo kung pwede nyo magawa dito. So with the introduction of that, galing tayo sa actions, click natin itong Firefly. And pag-click natin yan, pwede kayo mamili dito ng dalawang model, as you would see. Meron tayong Image Model 3 at Image Model 1. Okay? And both of them are commercially safe. Pwede nyo siyang magamit for your commercial work. Right now, pwede rin tayong magbago ng ating, pwede nyo rin magamit yung inyong tinatawag na generative fill on each of one. For example, ito, gusto kong tanggalin to. Let's say, select ko na lang siya ganyan. Gusto ko siyang i-select. You can use that one, and then pag-click natin, pwede kayong mag-remove. Let's say, remove natin. You can use any of them. Let's say, gusto natin Firefly Image 3, kasi mas mabilis ang Firefly Image 3. Imagine, tingnan nyo, October 2023 siya lumabas. In just 1 year, nagkaroon na siyang dalawang version. Ganun kabilis. Diba? Click natin generate. And as you would see, nilagay ko doon is remove. And what we're going to do is to remove it. Okay? Hintay lang natin. Any comments on our end? Habang hinihintay natin lumabas yan. Baka may mga questions kayo. Ayan, di ba? Natanggal na niya. Nasaan na yung ibang mga options natin? Let's say gusto natin to. Di ba? Pwede nyo baguhin yan. Okay? And kung kayo naman is, let's say, ito na yung lahat muna for Firefly. Ay, meron pala. I just want to add this new technique din na gusto kong i-share sa inyo. Hindi naman siya sobrang updated, pero siguro baka na-miss nyo siya. This one is called Generative Workspaces. So, para sa man yung Generative Workspaces? Kasi nandito na rin naman tayo sa pag-create ng backgrounds, paggamit ng Firefly. Ito po yun, napakita ko sa inyo. Which is a really time saver for all of you. I'll go here sa file and wala siya dyan. Kasi alam ko nandito siya sa dito sa edit siya nakalagay. Kasi before natin nakalagay sa file. Ito yun, natingin nyo mabuti. Pag-click ko ng Generative Workspace, what I can do right now is to access Firefly ng mas mabilis. Much more faster way access Firefly within Photoshop by not going to the website. So nakita nyo, ayan Actually, ito yung mga inspirations from this. Sabi nga, thanks for trying generative workspace. The beta has ended. Siyempre, tapos na nga pala to. Yung ginawa ko yan with them. So click natin yung all images. Nakita nyo, ang kagandahan ng generative workspaces is that it enables you to go back in time. Nakita nyo? Ito yung mga pinagagawa ko before the actual release. As you would see. Tingnan nyo, sobrang tagal na. Actually, to October 14, I was playing with this. The earliest would be September 25. I was playing with this technology already. And just to provide you context on this, let's say gagawa tayo ng mga mascot. Ang cute nito, di ba? May isa sa mga examples ko yan. Click mo yan. And what you can do right here is, nasaan na yung aking prompt? Ayan, hintayin nyo lang. Diba? Nagmamadali. Ilakad. Ba't ayaw mag-load ng aking prompt? Bakit mag-load to dito? Wait lang Bakit ayaw mo mag-load? Sige, close natin to.
Ayan. So, ang pwede natin gawin dito is click natin yung use settings. Hindi mo kasi kinlik yung use settings. Ikaw naman talaga. Ikaw yung mali. Click natin yung use settings. And as you would see, nakasave dito lahat ng ginawa ko na prompt. Di ba? Ang gandahan yan. So, ang kagandahan yan is you can enable yourself to automate and make more design decisions by using this generative workspace. Papakita ko sa inyo saan. Para saan ito. Okay. Same as usual, with using Firefly, you have access to the following properties. Let's say references, effects, pwede nyo baguhin dito. Let's say gusto natin layered paper na to, di ba? Tapos, ito yung nakakatuwa sa kanya. Ano nakalagay dito? 3D character, big eyes, long pointy ears, mouth, tapos lion straw hat. Tapos pwede tayong maglagay dito ng ibang mga variables. Pag sinabing variables, if you're into programming, yung iba't ibang klase ng settings. Let's say, for example, gusto natin ay may specific tayo na color. Di ba? Nakalagay dyan, white shorts, white shirt. So for example, tanggalin natin to. Gawin natin siyang, what if ang gusto ko naman color blue, color red? So pwede natin baguhin yan. I-click natin itong add variable at pwede natin i-delete itong white. So ano mangyari? Click natin to, delete natin yan, tapos ilagay natin dito, white. Although may white na tayo, gawa tayo dito ng red, blue, and then green. O, di ba? So, tingnan ko ano mangyayari. Pag ginawa ko yan, I'm inserting what we call a variable on which gaano karami ang ma-generate ko agad. Sorry, hindi nakikita yung pangalan ko ha. Nakikita yung ginagawa ko. Ayan. Kata nyo, it enables me to generate 12 agad-agad by just doing a variable like this. Di ba? So let's say, ayaw naman natin lion. Gusto natin, iba't ibang klase ng animal. Di ba? Kunyari, isa ay tiger. Ay, masyadong malayo. Kunyari, penguin na lang. Penguin. Let's say, isa naman ay, yung mas malayo. Shark. Di ba? Mali ako spelling ko. Penguin. Ayan. Penguin, shark, or panda. Di ba? For example, gawin natin panda. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Nakita nyo ano lumalabas? Generate 36 agad-agad. Di ba? Ganun kabilis. By using variables. Okay. So, ano mangyayari? Pag click ko ng generate 36 dito, tingnan nyo kung ano mangyayari. Hindi na siya gumagana. Ayaw na niya gumana. Ayaw na talaga niya. Hindi na pala talaga siya possible. Nag-end na raw yung beta. Sorry. Ayan. Hindi na siya available. Pero as you would see here, tignan nyo, I'm just not sure kung kailan siya babalik yung beta or baka nasa official build na siya ngayon dahil naka-beta version ako kaya hindi siya gumagana. Try nyo sa itry nyo siya sa inyong official build. Sa official version ng Photoshop ngayon, hanapin nyo yung generative workspaces tapos maglagay kayo ng variables, you can easily create something like this. Makita nyo ako, ginawa ko siya agad-agad. Diba? Ang dami ko nang nagawang variations by just using generative workspace. So yan, try this. Okay? So that is generative workspace. So next natin would be this one. Let's say, meron tayong isang hero image dito. Close na muna natin to para meron tayong bagong hero image na pwede natin gamitin dito. Si ate uli. Ito, favorite natin si ate. Right-click natin. Let's open Photoshop here. I'm going to call upon the powers of what we call precise gradients. Alam ko, napag-usapan na namin to sa basics ni Shardane last time. Pero I just want to have this included on the official video na ginagawa natin right now. So, paano natin magagawa yan? Nandito tayo sa pinaka-image natin. Let's click remove background para matanggal natin yung background na yan. So, ayan, bilis, di ba? What we can do right now is I'm just going to access the layers. I'm going to create a new layer sa ilalim niyan. So I'm just going to drag in sa ilalim. Let's use the gradient tool and I'm just going to drag this. Nakita nyo, ito yung nagagawa ng precise. Ang tanong saan siya nakikita? If you go to properties, saan natin itong properties na to, i-drag natin palabas. Dito lang po nyo siya i-access. Meron kayo makikita dito ng method. Kasi ang itsura niyan, ganito talaga sa umpisa. Kasi perceptual. Ganyan yung magiging itsura niyan. Say, solid gradient. Yan. As you would see, hindi siya ganun kaganda, di ba? Pero although as you would see, marami ako nilagay dito ng mga, let's say, presets.
Kasi ganito naman talaga ganito naman talaga ang interaction ng paggamit ng gradients, diba? Pero once na baguhin mo yung method and you make it stripes, ganito yung nangyayari. Okay? And then if you add more colors here, pwede kayo mag-create ng something like this. Babaguhin yung color nito. Gawin ko siyang almost adjacent to the color, analogous. Ayan. Kita nyo? Ang galing, di ba? Ang ganda ng pagkaka-create niyan. So let's say medyo darker dito ng konti. Di ba? And you can add as many as you like for this, plus with the settings of the type of gradient that you want to create. For example, ilapit lang natin ng konti yung color dito. Let's say something like this. Diba? And then, ganito. Pwede nyo baguhin yung ating type or style. Click natin yan. Tingin nyo. Oh, ang galing, no? Pwede nyo baguhin yan. And then, kagandahan nito is that you can easily create something like this. Diba? Ang tanong, pwede ba tayo maglagay ng dalawa o mas marami pang precise na gradients? As of the moment, you can only create one, but you can do the specific hack. May hack ano pwedeng gawin dito or a way for you to bypass this. Ganito, i-share ko sa inyo. So ganito. Ang pwede nyo magawa dito by just doing that is to rasterize the layer itself. Ano siya? Pag na-rasterize nyo na, let's select this and delete. Tapos, pwede kayo uli mag-create ng bago para maging double siya. Ang mangyari dyan, ganito. What you can do next is use the blending modes. Pwede tayo mag-multiply. And you can do something like this. Na dalawa yung lumalabas. Or any blending mode that you can use for this. Yan. Pwede nyo magawa yun. Pero as of the moment, isa pa lang ang pwede nyo magawa na naka-stripes in using the gradient tool. Okay? Yan. So, ang next naman natin dito na dinagdag pa nila is, baka may nakalimutan pa ako. Okay. So, para dun sa mga experts na natin sa Photoshop, alam nyo ba na merong tinatawag na focus mode sa loob ng Photoshop? Let's go to Photoshop and then settings. Alam ko nandito siya nagtatago. Hindi ko na matandaan. Hanapin ko lang. Meron tayong tinatawag dito na focus mode. So, anong ginagawa ng focus mode? Yung focus mode, ito siya. Dito siya nagtatago. If you go to notifications, para hindi na kayo nabubulabog ng marami mga pop-up sa loob ng Photoshop, you go to preferences, you go to notification, tapos i-click nyo yung enable focus group. So, ano mangyayari dyan? Mawawala na yung inyong mga rich tooltips. Kasi alam nyo na paano gumamit ng Photoshop at the first place. So, kung alam nyo na gumamit ng Photoshop at the first place, hindi na siya magpa-pop up dito. Nakita nyo, di ba? So, Photoshop is a bit more silent. Unlike before, kapag pumunta ako sa settings tapos aking notifications at tinanggal ko yung focus mode, at syempre, ang default niya, nakaklik yan dito, nakaklik yan dyan. Pag click ko lang okay, tingnan ko na mangyari. Pag nilagay ko yan, ilalabas agad dito sa akin na rich tooltips. Diba? So, parang kung alam nyo na rin siya, pwede nyo gamitin yung focus mode. Okay? So, more updates. Ito pa, tingnan nyo mabuti. Kung kayo naman ay gumagamit ng mga filters or mga adjustment presets, meron din mga dinagdag dito na adjustment presets. Ang tanong, saan siya nakalagay? If you go to window, meron kayo makikita dito na adjustments. Tapos yung adjustments natin. Kanina lumabas na siya. Click natin itong adjustments and you would see that meron ditong bago. Yan o. Meron tayong mga presets dito na pwede natin magamit for us to use inside of Photoshop. So nakita nyo dito, di ba? For portraits, landscape, photo repair, default na siya na nandito. Yan, nakita nyo? And all of these presets are curated na pwede nyo agad siyang magamit at mapabilis yung inyong trabaho. Let's say split tone. Nakita nyo, di ba? Nanimitan ko agad siya ng split tone at pati yung mga ingredients ng split tone nandito na. So take advantage of that. You can also save a specific preset na ginawa ninyo para magamit nyo siya at ma-repurpose nyo siya. Okay? Yan yung adjustment presets. Okay? I hope na natutuwa kayo dito sa mga bagong nilalagay na dito mga new updates. Next natin would be this. Kung kayo naman ay mahilig sa mabilis na pagpapalit ng inyong mga filters, pwede nyo magamit itong tinatawag natin na parametric filters. Okay, saan siya nagtatago? Let's go to window. Tapos meron kayo makikita ditong
Asa na nga ba nakalagay yung parametric filters? Nakalimutan ko na. Wait, hanapin ko lang ha. Parametric. Ayan, dito siya nagtatago sa loob ng filter, tapos parametric filters. Kapareho kanina ng adjustment presets. You can use parametric filters. So anong difference ng paggamit natin ng parametric filters? Hindi ko sa inyo yung example. I'm just going to revert this photo. Revert ko na lang muna yung photo para makita nyo kung ano nangyayari. So, tingnan mo yung nangyayari dito sa parametric filters. Before kasi, pag gumagamit kayo ng filters, you go to filter, tapos meron tayo ditong tinatawag na filter gallery. Anong difference nito? Pag gumagamit kayo ng filter gallery, this is destructive type of editing. Unlike in parametric filter, non-destructive, and also mas magaang siyang gamitin. Okay? So yan yon. Click nga natin tong new embroidery. Tingnan mo nangyari, gaano kabilis yan i-execute. Actually, maraming nilagay dito na mga, nakita nyo, ganyan kabilis. And then, meron kayong lalabas dito na parametric properties. So by the name itself, parametric, it is driven by specific numbers on which pwede nyo i-randomize. For example, meron tayong randomization dito. Nakita nyo? Magbago tayo dito ng iba. Let's say gawin natin let's say ito na lang, AB filter. Click natin yan. Nakita nyo? Ang bilis. Pero, it's so complicated kasi meron tayo dito smart filter, may parametric filter tayo, and pwede nyo baguhin dito. Let's say, kunyari gusto nyo mas mataas yung red. Nakita nyo? Actually, ginagamit din to sa effect ngayon. So, yan. Tingnan nyo. Pwede pa kayo magagay dito ng, let's say, pattern or scratch or sticker frames. Ang dami dito pwede nyo magamit. Let's say, click natin tong vintage. Tingnan nyo, pwede kayong on stack of each other. Pwede nyo ilagay yan. Okay, parametric filters. Isa yan sa pwede nyo i-explore. And it's very responsive. Pwede nyo magamit sa loob ng Photoshop. Okay. So next natin. It's part of Photoshop, which is Camera Raw. You can easily use this. I'm just going to close this. Close ko lang muna yan para malinis yung ating ginagawa. So, i-F12 ko muna siya. F12. I-revert ko muna. I'm going to show you another like masking type. I-open ko lang muna to. I'm just going to open this file. Kung natatandaan ko pa yung file. I hope natatandaan ko yung file. Wait. Oo, hindi ko na matandaan yung file. Sige, ganito na lang yan. Papakita ko sa inyo. Itong open file na to, I'm going to use what we call landscape masking sa loob ng, although this is not landscape. Hanap nga muna ako ng picture na landscape. Wait lang Wait lang po. Nasaan na yung aking... Okay, ito na. Kita ko na. Ito po. Ito. Kita ko na. Open ko siya sa Photoshop. Let's say this one. Open ko lang siya. Although this is not landscape, pero I would say that this photo enables you to do what we call landscape masking. Sa loob yun ng Camera Raw. So, saan siya nakikita? Saan mo nakalagay ito? Diba? Hanapin natin dito sa ating third option, which is sa masking. Hanapin natin yung masking dito. Yan. Pag-click natin na masking dito, you would see that right now, meron tayong mga landscape. Yan. Click natin yung landscape. Tingnan nyo kung mangyari. I-check nyo yung pinaka-photo. And it will enable you, parang katulad kanina sa improve selections, i-detect niya yung mismong photo at i-categorize niya kung saan-saan yung pinaka mga items na yun. Ay, nawala ako. Nawala yung screen share ko, no? Nawala yung screen share ko. Wait lang. Screen share, and then entire screen. Wait lang po. Okay. Sige, okay lang yan. Nawala ako. Ayan. There's a bug. Okay. Yeah. So, nangyari, ayaw. Ayan, nakita nyo, landscape mask options. Nakita nyo, na-detect nyo, may vegetation pala doon, may water pala doon, may neutral, natural ground. Nakita nyo, gano'n siya katalino.
Diba? Matalino pa siya sa ex mo. Joke. Di ba, kita nyo? Pwede niya i-select yung natural ground, tapos click natin yung create. Di ba? Pwede natin baguhin yung exposure niyan. Yan, gusto natin medyo light, medyo contrast. Di ba? Yan ang nagagawa ng artificial intelligence. Hindi kayo binabago ng artificial intelligence. It enables you to automate your process at hindi na kayo nahihirapan mag-select na mag-select. Nakita nyo, ang galing nito. Kung kayo ay landscape photographer, kayang-kaya nyo gawin to. Okay. So next, ito po. Tatagalin muna natin yan. I-subtract na lang natin to. So, for example, wala na naman yung aking wala na naman. Siguro may problema talaga sa sa aking share screen. Wait lang po, ulit lang po. May bug. Parang gusto kong i-report to Report natin yan. Okay. Nawala. Ayan na, balik tayo si ate. So, gamit ako dito ng open ko uli yung pinaka-file kasi papakita ko sa inyo yung isa sa mga pinakamalupit na pwede kong ipakita sa inyo sa loob ng Photoshop ngayon, which is yung alam niyo pwede kayo maging selective sa sa binablur. Ito ko sa inyo, grabe. Ang galing, as in nangyari ito. Select ko yan, tapos di ba meron tayong background dito. Nakikita niyo, di ba may background tayo dito. Di ba kung kayo nasa photography, meron tayong tinatawag na bokeh. Bokeh. Sabi, iba tawag nila bokeh. Pag gano'n talaga garapalan, go bokeh or bokeh. Wow. So ganito yan, tingin nyo mabuti. Click natin tong optics. Di mali, dito sa lens blur yun. Minibiro ko lang kayo. Click natin dito sa ating lens blur. Tingin nyo mabuti yan. I-click ko yung apply. Tingnan nyo kung ano mangyayari. I-analyze nyo yung buong image. Mahirap tong gawin sa actual photography. Tingnan nyo kung ano mangyayari. I-analyze nyo yung buong image and then you can apply different types of bokeh. Dito. Tingnan nyo mabuti Ayan, nakita nyo? Imagine kung i-shoot mo yan uli. Ang hirap gawin yon, diba? So for example, gusto natin yung ating mga bokeh ay parang mga circular shapes. Napansin nyo? Circular shapes na siya. Gusto natin ganito yung ating bokeh. Ayan, nakita nyo? Nagbago rin siya. Gusto natin ganito? Pwede rin yan. Nakita nyo? Yung subtle effect. Mahirap gawin sa photography yan. Diba? Pero ngayon sa Photoshop kaya nyo gawin. Hindi lang po dyan natatapos yan. So, the thing is, let's say, ang gusto nating focus ay si ate lang o si kuya lang. Pwede tayo magkaroon din na tawag nating focus range. Diba? Parang katulad yan ng, ano bang gagawin ko? Mag-aartista ba ako o magiging live streamer ako? Joke lang. Kung artista kaya ako, joke lang. So gagawin nyo ganito. You can use what we call focus range at ito yung pwede natin gawin yan. Nakita nyo, pwede tayong magbago dito ng specific focus. Magka-calibrate yan. Hintayin lang natin. Diba? Tapos pwede natin baguhin dyan. Let's say gusto natin i-size up lang dito. At ito yung nakakatuwa. Nakita nyo yung option dito, visualize depth. Diba? Click natin yung visualize depth. Tingnan nyo kung mangyayari. Diba? Kunyari, ang focus lang natin is si Kuya Boy dito lang sa gilid. Yan, si lalaki lang sa gilid. Pwede natin gawin yan. Diba? At pwede nating baguhin kung saan lang tayo mag-zoom in. Na focus lang yung pinakalalabas. So click natin yung visualize depth. Tanggalin natin yan. O diba? Si ate lang yung nakafocus. Diba? Pag nilipat natin dito, pwede natin i-click to para mag-recalibrate siya. Magbabago siya ng focus mismo. Parang katulad sa camera. Diba? Ang galing, no? Yan. Tapos pwede nyo baguhin. Gusto nyo bang ito ay dagdagan pa natin ng focus to? Tignan nyo. Click natin yan, tapos dagdagan natin ng focus. O, diba? Hindi siya nag-complete kasi ayun na, nandun na pa siya. Nakita nyo, nagbago ng kaunti. Kasi dun sa focus range. Ayan, okay. So yan. Yan ang pwede nyo baguhin sa loob ng camera raw. Update na to. Click natin ng open. Automatically, i-apply niya yan. So, yung dati ng itsura is wala tayong mga klase ng mga customizations. Ngayon, using Camera Raw, you can easily do that. Okay? So yan, actually marami pa. Pero I don't want to take so much of your time kasi we're going to run a little bit more of things on our housekeeping. Again, maraming salamat sa mga nanood ng live na ito at sa mga manonood din ng web ng replay. And I hope may natutunan kayo sa mga bagong dinagdag sa Photoshop sa ngayon. Pero actually, marami pong darating sa Photoshop. Hindi ko lang pwedeng masabi kasi papagalitan ako. Okay? Sige po. Sige. Maraming salamat sa mga nakinig.
Ang galing. Ang galing. Uy, grabe sir, ang dami ng mga ano niya, no, features ha. Gustong-gusto ko yung yung animation tuloy. Yung action kasi to be honest, medyo lito ako pagdating sa action. Kasi syempre, alam mo naman, pag classic, minsan kahit kabisado mo na siya kung paano gagawin, parang hala, ayan na, the action na, naka-ready na yung recording, parang, ala, nasa na yung kamay, yung gumugulo na yung kamay mo, di ba? So, it's very good na meron ng bagong feature si Action na hanapin mo na lang siya, mag-automate na siya and everything. Yun, kaya ang galing, ang galing. Kaya sir, sobrang thank you viewers for also listening ha, yung staying sa amin sa buong session na to. So, at dahil dyan, dahil sa iyong pagpepresenta, may regalo ang Dainsign sa'yo. Dati ako ang nakakuha nito. Ngayon, ako naman ang namamahagi ngayon. Yes. So, thank you. Dahil dyan, mali pala ako ng screen. Saglit lang. I-add ko yung okay screen. Lang. Dapat kami sasabihin pa ako na na how could, di ba? How could love so real have turned so empty? I just keep wondering why. Bigla na pakanta. How could you say? Ayan. How could you say you love? Ayan nga eh. So, ano ba yan? Ayan. Saan napupunta? So, I would like to give this certificate of appreciation to Sir Roland Banyes to be as our resource speaker. Wow! Imagine mo yun. Wow. Dati ako yung binibigyan, ngayon ako na nabibigyan. Wow! Ang galing. Diba? Ang ponjo. So, with sincere appreciation for your generous and selfless service as a resource speaker for What's New in Photoshop 2025, held at online platform Facebook Live on June 7, 2025, your willingness to share your time and expertise continues to inspire and empower others, given this day of June 7, 2025 by Dainsign Learning Hub. So thank you so much, Sir Roland, for being a nice person na kunin kami. Hindi, magbalita kayo ng mabuting balita dito. Pastor? So anyway, dahil okay na tayo dito sa ating pagbibigay ng award kay Sir Roland, I would like to just a commercial. Alam ko naman, alam nyo na to, umaga pa lang. Scan nyo na, hindi na ako mag-explain. Umaga pa lang, alam nyo na. At ito, pag next ko to, dapat alam nyo na rin ang gagawin. I-follow nyo na, okay? Follow Sir Roland in his YouTube channel, Creative Nation Academy. He has a 26,400k subscribers. Sana and he has a 608 videos. So, kung meron kayong kunyari mga gusto pang matutunan when it comes to Adobe and other Adobe products, you can search it in his YouTube channel. Okay, so next, this is a partnership with Dainsign Learning Hub and Creative Nation Academy. And I know, alam nyo na rin na umaga pa lang. Alam nyo na to. This is powered by Certiport, and we have Grow Your Career, be an Adobe Certified Professional with these Adobe programs. So, ano ba yung partnership namin? So, this partnership is, we have an introductory offer. It's 4,500 and it's an all-in package. So the inclusion is exam voucher with 1 retake, learning material access, practice exam, and proctor fee. Then if you see on the other side, yung Certiport website price, mas makikita nyo na mas mahal siya compared sa amin. So if you want to be certified in any Adobe products, hopefully sa amin kayo kumuha. Grabe, Talagang kumuha na kayo sa amin kasi mas cheaper kasi yung sa amin compared dun sa Certiport. Mas medyo expensive kasi sa Certiport. Hindi ko naman pinagbabawan, pero it's on your end naman, guys. So, if you have any queries or if you want to take the offer, kindly scan the QR code. Then, also in the Dainsign Learning Hub,
we offer a paid session for basic calendar. So you can scan the QR code if you want to register in any basic Photoshop. And also, we also have intermediate class. It's also a paid session. You can actually register here or scan the QR code to register. So, also guys, I know naman na natuwa kayo sa session natin. I know it. So, take a selfie with the session and use the hashtag Daysine Learning Live. So, and also, ito na yung pinakikintay ng iba. Okay, guys. I know na this morning kasi is, we give this information na rin, di ba? Regarding sa evaluation form. So, guys, we will be leaving the evaluation form open within this day. Kasi, this morning, we announced that in each evaluation form, you will get a 1 raffle ticket. Okay. So, I'll be just flashing the screen to the next slide. So, ito yung raffle promo namin. So, we have a minor prizes and we have a grand prize. So, in each webinar you attended, 1 evaluation form is equivalent to 1 raffle ticket. So, for example, this morning, you attended the you attended the intermediate course overview, right? So, meron ka ng isang meron ka ng isang raffle ticket. Then, kapag kapag nag-purchase ka naman sa amin or nag-book ka ng paid session in each of the basic Photoshop, intermediate, and the advanced, and the Adobe Certified program, meron din siyang each raffle ticket. So, makikita nyo dito sa slide natin is the basic Photoshop, meron siyang 5 raffle entries. Intermediate has 8 raffle entries. So, advanced is 12 raffle entries. And Adobe has 5 raffle entries. So, for example, ako, nag-paid na ako ng session sa inyo. Plus, umattend pa ako ng webinar. So, ibig sabihin, kunyari, ang pinaid ko is the basic. So, meron na ako 5. Tapos, nag-attend pa ako ngayon. So, meron na akong 1 raffle entry. Then, pagdating natin sa mga draw, nag-draw na, di ba? So, tinawag yung pangalan ko. Di ba may 6 akong raffle entry. So, isa lang doon yung matatanggal. So, ibig sabihin, may 5 chances ka pang manalo. So, ganun kaganda yung raffle promo namin. So, the minor prizes will be drawn every end of the month. And when it comes to grand prize naman, it will be drawn on October. So, grab your chance. Mag-sign na sa eval namin. And, guys, promise sa inyo, talagang ikatutuwa nyo to, guys. Kasi, etong mga minor prizes na to, it's, if I'm not mistaken, it's good for a year. Tama ba, sir? It's good for a year, yes, right? 1 year. 1 year or 12-month subscription. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Ito na yata yan. The value of the grand prize is around $825. Yes. Parang ngayon yung price yan. O, diba? Imagine niyo yon, nanalo lang kayo ng grand prize nyo sa tawag dito Manood lang sa kayo. nanonood lang kayo, tapos sa subscription nyo, meron na kayong nanalo pa kayo ng grand prize, di ba? Magkano to monthly? Di ba? Sa all ups pa to, Itong grand prize to, all ups to. Tapos, itong minor prize nyo, ang photography plan, so, meron na kayong Photoshop, meron pa kayong Lightroom. It's good for 12 months. Tapos, sa Adobe Express, 12 months din yun. So, ayan. Yes. Draw lang, lang kayo, attend lang kayo ng webinar. It's free. It's a free webinar. Tapos, meron pa kayong evaluation. Diba? Sobrang sulit. Nakikinig lang kayo ng mga 1 oras, 2 oras. Meron na kayo. Okay. So, I'll be just flashing this for, let's say, 4:13. I'll be flashing this evaluation until 4:13. Then, let's move on to our, or you can actually screenshot this, guys. If you want, you can screenshot this. Para,
Bibilangin ko na. 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang bilis. Ayaw yan no eh, no? Ayaw ipag-ibal. Okay na guys. At dahil dyan, let's move on sa ating next discussion. So, anyway, guys, I'm just going to promote this live webinar series, The Design with Confidence Protected Using Adobe Content Authenticity. Ito ginagamit ko na to, promise. So, ito yung sa ano, no? Ito yung sa Photoshop na, credentials. Yes, Diba? yes. Isa yan sa mga components ng content authenticity and marami Wait, gamit ko yan, promise. Kasi alam mo yung kapag kunyari gumagawa ka ng design, di ba? Tapos pag pina-post, pag na-upload ko siya sa Google Form, may kita ka CR na logo doon, credential siya. Tapos pag click mo siya, minsan may inis ka pa nga kasi nandun siya sa malapit sa changing ng images eh. So pag click mo siya, may kita mo kaagad kung saan siya ginawa. Tapos kailan siya ginawa, 'di ba? Galing, ang galing. Kaya at sino gumawa? Sino gumawa? Tapos ang kinaganda pa dito, pag nag-upload kami ng kunyari naka-on yung credentials mo sa Photoshop, 'di ba? Properties 'yon. Once you uploaded it in LinkedIn, may kita mo na din na may naka-spot on siya na credentials, 'di ba? Which is so amazing. So anyway, guys, moving on, we're going to have another session on June 22, 2025, which is Discovering Your Core Strength in a Sea of Multimedia Skills by Jeannie Osenia. Grabe naman, ang dami namang nito. Ano bang nangyayari sa dagat ng multimedia skills? Ibista ka ba dito? Anyway, so ito yung parang kapag gulong-gulo ka, hindi mo alam kung ano yung pinaka-strength mo. Ito ang bagay na session sa'yo. Mas malalaman mo kung ano ba talaga ang pinaka-strength mo sa lahat ng multimedia skills mo. And at maiwasan nyo rin yung maiwasan nyo rin yung mga peking isda. Peking isda. Kala ko peking duck lang, tsare. Peking duck. Next is, by sumobra. We will be having a From Design to Dream Job powered by Adobe Express. This will be on June 28th. Our instructor will be Jemery Bocalbos. She is a multimedia specialist and Adobe Express ambassador, Adobe Community expert, and Adobe certified professional. Whew! Hiningal ako doon. So, this will be live via Facebook, and what you will learn here is using Adobe Express. I think gagawa kayo dito ng isang makabuluhang bagay na magbabago sa inyong buhay. Ano nga ba yung kapabago na buhay mo dito? Abangan niyo yan, abangan niyo. Abangan niyo yan. So, ilagay niyo sa inyong calendar yan. Ayan, speaking of calendar. Truth. So, on July, we will be also having an upcoming webinar on July 5. Actually, this July 5 is tentative. So, there will be changes pa. Pero, i-pencil book yun na lang siya. So, this will be how to get hired building your Photoshop with Adobe Portfolio or Behance. So, ang gumawa din nito is si Miss Jemery Bocalbos. Then, on July 13th, we will be having a Turning Negative Emotions at Work into Creative Fuel. So, our resource speaker for this one is si Miss Jean, as well as on the July 27th, which is why you are never behind in your career journey. Huwag masyadong makabulukan ang kanya magiging parang exciting kung ano nga ba yung magiging natin. And also, this July as well, we will be having a kinetic animation in Adobe Express. So this is to be announced, guys, ha. At ito pala, back to the part ng kung saan sa raffle ticket natin. Ito guys ha, si Dane Sign, kahit saan siya naka-partner, as long as, ang tawag ito,
paano ba sasabihin to? Parang kahit saan naka-live, as long as may partner, kunyari, doon Yes. may Likhana dito, ayan, it is counted as a one raffle entry. So, for example, kunyari, ako, si Danesay, in-invite si Likhana dito, in-invite ako si Danesay. Tapos, si Likhana dito, yung ginagawa niyang webinar is nandun sa page niya mismo. It is considered as a, what do you call this? It is considered as a one Valid. raffle entry. Okay? Malinaw ba? Entiendes? Hmm. Okay. So, that is for our today's session. So, thank you very much, everyone, for being a sport, guys, na nagstay talaga kayo for 1 and 22 minutes, for 1 hour and 22 minutes. So, thank you very much, guys. Tagang super thankful ako doon. So, again, the evaluation form will be open up until today. So, kung sino man na magti-team replay for tomorrow, wala, naka-close na po yun. Next time na lang po ulit. So, yeah. Thank you so much, everyone. And thank you so much again, Sir Roland. And I hope that we will be having again another session like this. Thank you so much. Marami pa, Dane. Marami pa. Okay. See you again, guys. Bye-bye. Have a great weekend, guys.